that will light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Magandang araw mga kalakbay at muli ko po kayong inaanyayahan sa isa nating episode na makinig sa ating episode na Usapang K. No? Ngayong araw pong ito ay napakabanal at napakamakasaysayan ng ating pagninilay at ating pagsasaluhan ang Solemnity of the Sacred Heart of Jesus. Ngayong 2025, ito ay higit na espesyal sapagkat ginugunita natin ang ika-350 anibersaryo ng pagpapakita ni Jesus kay Santa Maria Margarita Alacoc. Ang pusong ito ang naging bukal ng kanyang wagas na pag-ibig para sa sangkatauhan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoong Hesukristo, buong taimtim naming itinatalaga sa iyo ang aming buhay bilang isang nagkakaisang pamilya at komunidad. Ang iyong mahal na puso ng iyong katawan na ipinako sa krus at katawang nabuhay ang siyang pinagbubukalan ng awa, biyaya, pag-asa at pagmamahal para sa aming lahat. Inihahandog namin ang aming mga sarili at ang aming buhay sa iyo. Turuan mo lagi kaming magkaisa sa iyo sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, sa isip at puso, sa lahat ng aming mga binabalak, sa salita, sa gawa, sa kaligayahan at sa paghihirap. Pahintulutan mong makilala ka namin ng mabuti, mahalin ng higit sa lahat, at sundan ka ng malapitan. Ibig naming makiisa sa iyong misyon na iligtas ang sanlibutan. Naway matupad ang kalooban ng Diyos dito sa lupa gaya ng sa langit. Naway ang kultura ng kapayapaan at pag-ibig ay mag-ugat sa aming bayan. O banal na puso ni Jesus, iligtas mo kami sa lahat ng kasalanan. Tulungan niyo kaming patuloy na magmahal, maglingkod at magpatawad sa isa't isa. Naway mamalagi kang buhay sa aming puso at sa aming mga tahanan. O Panginoon, buong puso naming inialay sa iyo ang aming sarili. Tanggapin mo ang aming alay ng buong puso. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Yan. So magandang araw sa ating lahat. Ayan. Sino ba yung mga kasama natin ngayong araw na ito? Bati muna tayo. Simulan natin kay Sister.
Hello po. Magandang araw sa lahat. Yan. And then kasama rin natin si Father Coronel. Si Father Louis po, magandang araw po sa lahat ng mga kalakbay. Ayan. And then kasama rin natin si Pao Magandang araw sa ating po lahat. and si Brother Neil. Magandang araw po sa ating lahat. Yan, nasa ka ba, Brother Neil? Ayan, ako po'y nasa bahay kaya hindi ko po ma-on ang aking camera. Nasa bahay. Akala ko nasa Baguio ka. Ayan. So, bago ang lahat, no, naalala ko lang yung mga kasama ko rito nagpapabate. So, yung kasama ko dito ng Dominican, si Father Marsaria. And then may dalawa kaming kasamang diocesan from Diocese of Malolos, si Father Rolly Espiritu at si Father Ronnie Ledesma, yan, from the Archdiocese of Cagayan de Oro. So magandang araw sa inyo. Sino pa ba yung ating mga babatiin ngayong araw na ito? Pao? Yes, no, syempre hindi natin makakalimutan to, no. Congratulations sa ating kasama dito na si Neil J. Reyes OP na kagagraduate lang kamakailan sa nakakuha ng Bachelor of Secondary Education, major in Religious and Values Education, at siya ay isang cum laude. Wow! Congratulations kay Brother Brother Neil. Neil. At nakatanggap din siya Share na tayo. ng Gawad Dunong 2025 and rector. Isa siyang rector scholar. Ayan. Very inspiring, no? Sana dumami pa yung mga scholars. Of course, binabati rin natin ang kaka-install lang po na si Reverend Father Gerald Cortez bilang bagong director ng Radio Maria Philippines. Congratulations kay Congratulations, Father Welcome po, Jay. Father. Ayan, baka makasama natin si Father sa mga susunod nating episode, no? Imbitahan natin siya. At huli, ang pabatiin natin ang nagdiriwang ng birthday niya ngayon. Kasama natin dito sa Usapang K na walang iba kundi si Seminarian Den Portal. Happy birthday! Wow! Happy birthday, Brother Dan. Happy birthday! Kaya pala wala siya ngayon. Nagse-celebrate. Wala siya. Celebrate. Oo nga, nagsiselebrate siya. Yan. So, dako muna, bago natin pag-usapan yung ating topic ngayong araw na ito, dumako muna tayo dun sa pinakabago nating portion. Yan. Sinimulan natin to nung nakaraang episode natin ng Usapang K, no? Yung tinatawag nating POV, ayan, o yung points of view. Na ang nakaisip niyan, syempre, ang ating pinakamamahal na si Father Louis Coronel. Ayan. Ayan. So, Father thank you. Louis, ano ba itong POV na ito? Yan pong POV na yan ay ang mga current events sa ating simbahan. Pwede pong sa Pilipinas o sa buong mundo. Tapos po noon, magbibigay po ng atin pong points, opinions or views ng ating mga anchors. But the views and opinions expressed by the hosts do not necessarily reflect the views and opinions of our radio station, the network, and the official position of the Catholic Church. So in other words po, meron po mag-react po kayo dito. Umpisahan na po natin sa una po. Siguro, si Father Paul po siguro magsisimula na to, no? Ano Nako, po yung ganun reaction ba? ninyo na pinagsama po sa iisang canonization date si Blessed Pier Giorgio Frassati at si Blessed Carlo Acutis na tinatawag pong God's Influencer na gaganapin ito ng September 7, 2005. Ano pong masasabi niyo ron, Father? Well, unang-una, no, masaya ako na ika-canonize na sila. No, lalong-lalo na kay Pier Giorgio Frassati. No, kasi alam naman natin siya isang Dominican. Pero yung pinagsama silang dalawa, no, mas nakakatuwa kasi pareho silang maaring maging modelo ng mga kabataan. Actually, noong last month ba, yung kay Carlo Acutis, may mga nagpunta na ng Roma. No? Actually, nagplano na silang pumunta roon. Kaya lang yun nga, sa kasamang palad, namatay nga yung ating Santo Papa. So instead na canonization yung kanilang inattendan ay libing ng Santo Papa. And then, may mga galing din kasi dito sa Gibraltar. So nagtatanong sila, kailan na kaya? No? At sana matuloy kasi parang walang balita for ilang days or ilang weeks. Pero nung nasabi nga na, ayun nga, ika-canonize na siya, tapos kasabay pa ni Pier Giorgio Frassati, it's fitting, I think, no, na pagsabayin silang dalawa. And although ano sila, no,
pareho silang kabataan pero may magkaiba silang atake sa pagiging inspirasyon kasi si Carlo Acutis more of, well, he's seen as God's influencer, using the term natin ng influencer ngayon ng media, di ba? Ng IT, ng social media. Tapos si Pier Giorgio, more of social action siya. Naalala ko, nung nandiyan pa ako sa parish, sa Tissimo Rosario, ni-rename natin yung parish hall into Pier Giorgio Frassati Hall. No? And doon ko lang din nakita yung buhay niya, napakaganda. Karamihan, siya, para siyang silent worker. Tumutulong siya sa mga mahihirap, nagbibigay siya ng gamot, kahit nung bata pa siya. Actually, we had an episode about Pier Giorgio Frassati, no? Kung naalala natin, yung author ng libro, yung ating guest, no? At napakaraming mga bagay tayong natutunan tungkol sa kanya na hindi alam. And then, nung libing niya, no, na napakaraming dumalo sa kanyang libing, no, pati yung mga kamag-anak niya hindi nila in-expect na ganun ang impact niya sa Turin, no, kung saan siya, taga doon siya. So, I think it would be a big event. Yan, September 7. Thank you, Bakit- Father Paul. May, Pahabol lang. may dagdag kayo, Sister Ay, Marisa? Sister Marisa. Kasi isa siyang May point of view Dominican, din di siya. ba? Dominican, member ng Dominican family. Yes. So we are Yes, proud, yeah. no? Kasi Kaya meron proud na naman tayo. tayong isang santo. At May isa pa meron yung pa po isang Father- Dominican. Oh, Yes, sino yung meron isa pa. Si Si Bartolo Longo. Longo. Bartolo Longo. Yes. Yan nga. Dumadami na. Thank you po. And yung next natin, Sister Marisa, baka pwede kayo magbigay ng inyong POV. For the first time, si Pope Leo ay this coming June 5, imimit na yung Pontifical Commission for the Protection of Minors. Ito syempre yung tungkol sa mga nangyaring, to safeguard yung ating mga minors base sa mga nangyari sa nakalipas. Ngayon, ano po ang masasabi niyo po doon, sister, sa ganong move ni Pope Leo? Para sa akin, it is a big step for the church to reaffirm its commitment for the protection of minor. So, yun. Thank you po. Ito naman pong si Brother Juan Paulo Alvarez po. Baka pwede niyo pong anong reaction niyo dito. Marami po tayong mga bagong mga bishop, pero marami din pong mga vacant dioceses. Nabawasan po, pero marami daw po pa rin ang malapit ng mag-retire. So as early as June, there are 9 dioceses in the Philippines na walang bishop, including Marinduque. May pangangailangan daw sa pastoral need. Anong masasabi niyo po doon, brother? No, kanina, 'di ba, bago tayo mag-start, may lumabas din na bagong balita galing naman sa Aklan na ang kanilang obispo ay nag-resign ba o nag-retire na rin po, no? Retired. Nag-retire. Masasabi ko lang po, syempre hindi naman natin mapipigilan ng pagtanda at ang pag-retire talaga. So we really pray for our church na God may send us a new pastors to this dioceses na bakante po ang kanilang katedra. No, yun po. Pero brother, hindi naman po napuputol kahit naghihintay sandali na may dumarating pa rin. May mga administrator naman actually na hindi Opo. talaga. Hindi napuputol ang paglilingkod ng simbahan at siguro naghahanap ngayon pa rin ng mga pwedeng maging obispo. Yes po. Yan po. Thank you po, Brother Neil. Brother Neil, ano pong masasabi nyo na inelevate na po ang Diocesan Shrine ng St. Paul of the Cross sa Marikina bilang isang minor basilica? Ano bang saysay na maging minor basilica ang isang simbahan para sa iyo? Well, isa po itong nakakagulat na balita, no? Lalo na po at hindi kumbaga sa popular term is hindi naman siya kilala gaano ng mas nakakaraming Katoliko. Ngunit no, naalala ko po dito yung pontificate ni Pope Francis, no, na kung saan no ang mga naging kardinal, ang mga naging obispo ay yung mga hindi natin expected na tao. Tama. No, so makikita po dito no yung talagang misteryo na trabaho ng Espiritu Santo po. Thank you po, Brother Neil. Napakaganda pong pagdinilay. Brother Paul,
Yung mga Catholic school daw po, including yung ating Catholic Education Association of the Philippines or CEAP, they were giving a statement na wag daw tanggalin yung mga ethics courses sa college kasi there is a move. Ano pong pananaw nyo doon? Okay lang bang tanggalin yung ethics courses or same din po ng CEAP na sana wag? Noon, nagbasa ako niyan, tiningnan ko kasi kung ano ba ang rason. No, bakit ba nila tinatanggal? No? Is it because of budget or any other reasons? No? And I think na explain naman ng maayos ng SAYAP din yung importance ng pag-retain ng ethics subjects no, sa higher ed. At sabi nga nila, it is essential to students' moral and social formation. Actually, I think ang gusto nilang gawin, ilipat nila sa high school. 'Di ba, yung subject na yon. Although, sa palagay ko, sa atin naman sa Catholic schools, meron tayong Christian living. Na hindi ko lang alam sa mga DepEd schools kung ano ang equivalent niya, parang sa ano ba yon, yung parang edukasyon sa pagpapakatao yata or sa ating values education, di ba? Pero I think dun sa college level kasi mas kailangan nila kasi sila na yung gumagawa mismo na rin ng major decisions. I think para siyang continuation nung napag-aralan sa high school. So kumbaga, maganda siguro sa high school, ituloy lang nila yung basic, and then pagdating sa college, no, dito na yung mas higher. No? At palagay ko, ethics belongs more to higher ed. Thank you. Thank you very much, Father. And Sister Marisa, last na lang po, nagkaroon ng National Youth Day sa Naga City. At yun po'y pinangunahan ni Archbishop Rex Andrew Alarco ng Cáceres. Ano pong masasabi niyo po doon? Napakagandang balita yan, Father. Para sa akin, ang buhay ang pag-asa. May pag-asa sa simbahan. Kasi considering na sa panahon ngayon, ang alam naman natin na we are already in the digital world, pero meron pa rin mga kabataan na buhay pa rin yung kanilang enthusiasm na malaman o makipag-ugnayan sa simbahan. Kaya masasabi ko na mayroong pag-asa sa simbahan. Thank you, Sister. And dyan po nagtatapos yung portion natin ng POB till next time. Father Paul, you may now Father. you may now introduce po yung topic natin. Nagsa-sign off na si Father Coronel. Parang hanggang doon lang siya sa POB. Hanggang doon. Hanggang doon lang. Oo. Thank you, Okay Father. po. Thank you. Father Coronel, ayan. So sana nagustuhan ng ating mga tagapakinig yung ating bagong segment na yan, no, ng Points of View. At siguro kung meron silang mga gustong pag-usapan natin, no, gusto nila na bigyan natin ng points of view sa susunod na linggo, pwede nilang, or sa susunod na session natin itong Usapang K, ay i-message nila sa ating Facebook, no, sa Radyo Maria Philippines, no, and also doon sa Santissimo Rosario page ng UST. Ayan. Naano ko lang kanina, sister, no, doon sa tawag dito yung Youth Day natin, National Youth Day. Parang may nabasa rin akong isang article na sa Amerika raw, parang dumadami yung percentage ng mga kabataang nagkaka-interest sa Catholic faith. Lalo na after ng election ni Pope Francis. Alam naman nating taga-Amerika si Pope Francis. So, tapos parang tinanong din anong parte ng Catholic faith ang nagugustuhan nila. Nabasa mo ba yun, Brother Pao? Hindi po Patrick. Sorry. Okay, akala ko may gusto kayo dagdag. Parang sabi nila, nagugustuhan nila yung misa, no, yung iba actually yung Latin mass pa nga yung binabanggit nila. Pero going back to the sacred, siguro yung masyado ng secular yung mundo natin na naghahanap sila ng, alam mo yun, yung something mystical, something na mysterious. No? Minsan kasi pag napunta ka sa isang extreme, you have no other choice but to go back, no, to the other extreme, no? Tama yan, Father. So, magandang balita yan para sa simbahan na ang mga kabataan ay nagkakaroon ng interest na bumalik ulit sa simbahan. Saka kung alam lang natin no, kung ano ba yung nakaka-attract sa kanila, no, para at least alam din natin kung saan tayo magsisimula, no, kasi kung minsan ganun lang din naman yun hindi natin alam kung saan tayo magsisimula. Kahit sabihin mo magkakaedad lang tayo,
no, yung generation gap natin, no, kung minsan napakalayo. So, speaking of generation gap, no, ngayong taong ito ay sineselebrate natin yung ika-350 anibersaryo nung aparisyon ng ating Panginoon kay Saint Mary Margaret Alacoque, no, na mas kilala natin sa tawag na Sacred Heart of Jesus. Yan, na kahit 350 years ago yun, no, nakikita pa rin natin yung relevance nitong Sacred Heart of Jesus. Sa mga tagapakinig natin na hindi nakakaalam, no, ano ba itong Sacred Heart of Jesus? Or una siguro maganda, tanungin natin yung mga kasama natin dito, no, ano ba yung experience ninyo ng Sacred Heart of Jesus? No, kapag naririnig natin yung Sacred Heart or kapag nakikita natin yung image ng Sacred Heart, no, ano ba yung ating experience diyan? Mauna na kay sister. Ako, Father, kasi sa bahay namin, naalala ko, yung mama ko, meron siyang malaking Sacred Heart. So, bata pa lang ako yung tagalagay ng sampagita. Meron kaming altar. Tapos siguro mga thrice a week, bibili ng sampagita yung mama ko. So lahat ng mga santo, nilalagyan ko yon. Tapos syempre nung una hindi ko pa masyadong naintindihan kung anong ibig sabihin nung santong yon, nung Sacred Heart, ano ba yung message niya. Pero later on, na-associate ko yan sa First Friday, no, nung lumalaki na ako. Yes, So, First nagkaroon ako ng kamalayan na pagka Sacred Heart, kinakanta yung yung mga kantang pang Sacred Heart, something, oh love, divine, yung mga ganun ba? So, na-associate ko na, ito yung connection ng yung devotion ng First Friday Mass ay dun sa Sacred Heart. So, yun yung aking naaalala ko nung bata. Aalala ng Sacred Heart. Si Brother Pao, ano naman ang memory mo or may devotion ka ba sa Sacred Heart? Mamaya explain ko kung ano ang status ng devotion ko sa Sacred Heart. Wow. Pero It's complicated. ang naaalala ko lang kung paano ko nakilala yung Sacred Heart is kasi nung bata ako, syempre hindi naman lingid sa kaalaman, mahilig tayo sa santo, no? So yung pinsang ko one time, pinasyal niya ako. Tapos meron kaming napuntahang store sa Iloilo. Nagbebenta sila ng santo. Pinapili niya ako. Sabi niya, pili kaya ako ng gusto mo. Syempre ako, hiya-hiya pa ako. Ayoko na malaki kasi alam ko mahal. So pumili ako ng maliit. Ang nakuha ko yung Sacred Heart of Jesus. Alam ko yung si Jesus yun, pero hindi ko pa alam kung ano yung pinapakita niya, but may puso siya sa labas. And unfortunately, ito, nandito pa siya until now. Buhay pa siya, di pa paano. Wow, may sample talaga siya. Ilang years na yan? Kung grade 1 ako siguro, parang almost 35 years, 36 years. Grade Mga, sobrang liit niya. Tapos ayan, kwento na ng kasi sobrang kalumaan niya. Napasag-pasag na siya. Nabasag na. So, hindi to nawala sa akin hanggang sa nag-work na ako sa Makati, nandun sa office ko to. Hanggang sa pinag-retire ko na siya kasi kawawa na nga. Kanyang estado. And yun nga, yung status ng aking devotion sa Sacred Heart of Jesus, masasabi ko parang unintentional, no? Or siguro unconsciously devoted ako kasi hindi ako particularly nagdadasal to Sacred Heart. Parang sinasama ko lang yung invocation sa prayers ko every time na pumapasok ko ng simbahan, nagdadasal. I pray Our Father, Hail Mary, Glory be. Then invocation, yung Most Sacred Heart of Jesus, Ave Maria, Immaculate Heart of Mary. Palaging ganun, even may rosary, ganun ako magtapos. So sabi ko, anong meron sa Sacred Heart? Hindi ko siya matanggal-tanggal o hindi ko siya makalimutan, no, ma-mention pag nagdadasal ako. And then later on, na-associate ko nga siya. Then, galing tayo sa Catholic school, no? May mga First Friday Masses tayo. At mag-college tayo, meron pa rin tayong First Friday Masses. And then later on, I fell in love with the idea na the Sacred Heart shows us the mercy of God, no? And His unconditional love to us kahit sobrang makasalanan tayo. So yun yung nagustuhan ko dun sa Sacred Heart of Jesus. Wow. Napakagandang punto nun na parang tatanggapin pa rin tayo ng puso ni Jesus despite of our sinfulness. And I think yun naman talaga yung rason kung bakit
pumarito ang ating Panginoon, di ba? How about si Brother Neil? Yan, si Brother Neil. Ano naman ang iyong sharing about the Sacred Heart Ayan. or So, experience? katulad lang po ni Brother Pao, no, na-meet ko siya through other people, no. And actually po, no, ang lola ko po, ang mga lola ko ay lahat ay miyembro ng Apostolada ng Panalangin. No, yung Wow, ano ba yung apostolada ng panalangin? sila po yung tinatawag natin ngayon na the Pope's Worldwide Prayer Network. Tama po ako, no. So sila po ay Yes. nagdadasal, no, sa Sagrado Corazon. Sila po yung may mga First Friday devotion at tuwing unang Biyernes sila yung nakikita natin, no, na mga parang may ube na laging naglalakad sa simbahan at may mga namumulang eskapularyo. Na at isa po ang lola ko doon at sa kanya pong pamamagitan ay napalapit po ako sa simbahan, no, kaya't may attribute ko din po sa Sagrado Corazon, no, kung bakit po ako naglilingkod hanggang ngayon. Ayan, so thank you very much. Nabanggit na naman ni Neil yung kulay ube, no? I think yun yung uniform yata nila, no? And then may scapular nga ng Sacred Heart. I remember nung sa parish dati, pag piyesa ng Sacred Heart, namimigay din ng scapular. Nagpapabless, tapos namimigay ng scapular. Ayan, yan pinapakita ni Brother Pao. Tapos may First Friday devotion yan. And then sa hapon may Holy Hour, yung Apostleship of Prayer natin. Kaya so ngayong taon nga, yes, Father, ikaw sir. naman, Father, ano naman ang kwento mo? Oo, kala- Siyempre, tinanong mo kami, di dapat ikaw din, di ba? Oo. Well, actually, yung image ni Sacred Heart, lagi ko naman siya nakikita, no, simula nung bata pa ako. Pero hindi ako masyadong na-attract sa kanya talaga. No, kasi basically more of ang mas clear na ano sa mind ko yung divine mercy, eh. No, yung image ng divine mercy ni Jesus. Pero later on nung naging pari na nga ako, parang pinag-iisa na lang sila. I mean, it's the same Christ in the first place, no? And ano ba naman yung heart of Jesus kundi yung kanyang divine mercy din, di ba? Pero yun nga, wala akong early recollections, eh. And then later, nung naging parish priest na ako, yung kinikwento ko nga, yun, yung Apostleship of Prayer, no? Sila ay nagpapa-bless ng scapular and then napamimigay. Honestly, parang doon ko lang talaga siya nakilala. Sila nakilala, I mean, yung grupo. Pero yung another memory ko ng Sacred Heart kasi, yung mga Jesuits. Kasi yung mga Jesuits, very, ano sila sa Sacred Heart. In fact, yung novitiate nila dyan sa atin, it's called Sacred Heart Novitiate. Actually, gusto kong imbitahan sana yung isang Jesuit, kaya lang hindi ko nasabihan kaagad. Kasi parang sila yung promoters. If I'm not mistaken, parang yung spiritual director ni Mary Margaret ay Jesuit. Saint Diba? Claude de Colombiere. Claude de Colombiere. Yan. Colombiere. So, kaya very, connected sila yan sa Sacred Heart devotion at yung pagpapalagana. Pero, yun na, ako personally, walang masyadong naaalala. Ayan. Meron yan Sige. pa direct sa nagpagawa ka din ng personal image mo ng Sacred Heart. Eh. Meron Butan ko na. sa iyo. Oo nga, actually, nung sa parish, no, na nagpagawa tayo ng image ng Sacred Heart of Jesus. Although yun kasing image na yun, it's a genetic image of Christ, pero yung kanyang mas madalas na ano niya, yung meron siyang ng puso. Actually, maraming mga natatakot or parang ewan ko, iba yung ano nila kasi hindi normal para sa tao na yung puso nasa labas. Di ba? Parang naka-expose siya. Pero sa atin kasi parang nakasanayan natin na pag ganun, it's the Sacred Heart of Jesus, di ba? Ito nga ngayon 2025, sinasabi Sacred Heart Jubilee 2025. Sabi dito yung pinaka tema, no, ay muling tuklasin, ipagdiwang at isabuhay ang debosyon sa banal na puso ni Jesus. No? Tuklasin, ipagdiwang. Siguro tuklasin para sa mga hindi pa nakakita, and then we celebrate it continuously, at pinakamahalaga rito, yung pagsasabuhay. So siguro para sa mga tagapakinig natin, ano nga ba yung simula nitong nitong devotion natin kay Sacred Heart, no? I think it started with the apparition. Yes. Yan. Sino bang gusto mag-share tungkol doon sa apparition na yan?
Nabasa Sister? ko lang siya. Sige, sita. So, kasi habang nagpo-post po tayo ng PubMat sa parish, so sabi ko, ano kayo magandang caption na ilagay? So, binasa ko yung kwento ni Saint Mary Alacoque. No? This French nun, no, galing siya sa isang mayamang pamilya, no, and then later on, talagang gusto niyang maging madre talaga. Kaya pumasok siya sa pagmamadre later on nung medyo may edad-edad na siya. Iniwan talaga niya yung buhay na marangya, iniwan niya yung devoted brothers niya. And then afterwards, during her stay, hindi naman siya nagkaroon ng mga position no? Parang she is just an ordinary nun in the convent of the Sisters of Visitation, I think, kung tama yung order. Yeah, visitation order. Visitation. And then, one time, nagpakita si Cristo sa kanya. If I'm not mistaken, parang 4 na nagpakita si Cristo sa kanya. And ang gusto kasi ni Jesus Christ is mapalaganap, no, yung devotion ng Sacred Heart sa mga tao. So yun yung naging dahilan kung bakit naging sikat, no, yung Sacred Heart is because the promotion na ginawa ni Saint Margaret Mary Alacoque. Yan, no? May madadagdag ba si sister? Bali, nagkaroon yung unang apparition ni Jesus, no? 1673, December, to be exact, December 27, 1673. So hanggang 1675, that's why we are celebrating 350 years of the apparition of Jesus. So may 4 na apparition si Jesus sa kanya, at ang kanyang parang pinaka sentro is the Sacred Heart, na which means na God's great love for humanity, no, that in spite of our being ingratitude, isa yun sa mga revelation niya, no, yung kahit na yung we are ungrateful to God, pero yung pagmamahal ng Diyos, yung merciful heart of Jesus, yung love niya sa atin ay malaki. So meron dun sa loob ng panahon na yon, merong sinasabi na 40 revelations. At dun sa 40 revelations, hindi lahat na i-document kung ano man yun, ano? Pero merong 4 important points na sa Revelation. Una, yung God's immense love for humanity. Second, yung a call or an invitation for us to repent, no? Kasi nga yung we are ungrateful to God. So, we are invited to go back to God. Yung third is the institution of the devotion of the institution of the Feast of the Sacred Heart. At saka yung isa, yung 12 promises of the Sacred Heart. So, merong 40 revelations, 4 apparitions si Jesus, at nakapaloob doon yung 12 promises if we have the devotion to Sacred Heart. Yan, no? Thank you very much. At saka pagka June, di ba, naalala natin palagi, Sacred Heart. No? Kasi sinasabi nga dito na yung kapistahan ng banal na puso ay tuwing Biyernes pagkatapos ng oktaba ng Corpus Christi. Ayan. So, sa taong ito ay ipinagdiriwang natin to sa June 27. Yan. And yung mga sinabi ni sister, no, talagang nagbunga, no, yung apparition na ito, no, kasi ito nga sinasabi dito, no, merong 3 bunga yung apparition. Una, yung devotion sa Sacred Heart. No, kabila ang First Friday devotion, ang imahe ng puso ni Jesus at act of consecration sa kanyang puso. And then second, paglaganap ng kapistahan, ipinagdiriwang muna sa muna sa ilang simbahan hanggang sa ipag-utos ng Papa Pio ika-9 noong 1856 na ito'y maging universal na kapistahan ng simbahan. And then, pagkilala sa apparition, o kinilala ng simbahan ng debosyon, at noong 1920, idineklara si
si Margarita bilang santo ni Pope Benedict XV. Yan. And ito nabanggit na rin ni Sister kanina yung Yes, May Sister. add lang ako kasi noong 1929 during the pontificate of Pope Leo XIII, kinonsecrate niya, nagkaroon ng parang universal consecration to the Sacred Heart. And he Sacred said, no, yun yung parang pinaka-greatest act during his pontificate na nagawa niya, yung pag-consecrate sa Sacred Heart. Sacred Heart of Jesus. No, napaka Sacred Heart of relevant. Jesus. Kasi ngayon si Pope Leo XIV naman, Yeah, no? And oo. then it was Leo XIII. Kaya nga yung ang ganda nung pagpili ng bagong Santo Papa natin ng pangalang Leo. No, kasi parang pareho silang transition ng century, and then may mga kinakaharap yung simbahang mga bagong hamon. And this devotions natin ibinabalik, no, katulad ng Saint Michael prayer, diba? At saka Yes. itong Sacred Heart na nagse-celebrate nga tayo ng 350th anniversary. And then sinasabi rin na ano yung paanyaya nitong mga apparitions na to, nabanggit na rin ni Sister kanina. Una, yung pagsisisi at pagbabalik loob, and then pagbabago ng buhay sa pamamagitan ng pagmamahal. And yung pangatlo ay pagkalinga sa mga sugatang puso sa mundo. Yan. So kung titignan natin, it's again, hindi lang siya basta paniniwala o pananampalataya. Bagkus ito ay natatranslate into concrete actions. No, kaya nga siguro maganda rin, no, kapag meron tayong mga charity, no, meron tayong mga outreach programs, no, napakagandang modelo ng Sacred Heart. No, at we pray through the intercession of the Sacred Heart of Jesus. Ayan. Meron ba kayong mga gusto idagdag? Father, meron si brother. i-recommend. Ayan. Ito, si sister. meron ako dito, The Complete Book of the Sacred Heart by Father Wow. Manuel Flores S.J. So, maraming prayers dito tapos about Sacred Heart, yung history, yung Nandyan. andito yung mga devotion, other devotions to the Sacred Heart, spirituality of Saint Mary Margaret Mary. Ala ko, andito. Ala Dito. ko. So, ito. Ayan pala. The complete book of the Sacred Heart. So maganda Yan, po sa mga- yung book na to. Sa mga tagapakinig natin na gustong malaman yung tungkol sa Sacred Heart, ayan, merong nire-recommend na book si Sister. Sino yung author, Sister? Father Manuel Flores? Father Manuel Flores, SJ. Yes, sir. Brother Pao, may mga reaction, may mga tanong ba tayo sa ating Facebook? Actually, marami na nagtatanong, Marami bumaba. tayong tanong. Pero bago yan, Bumaba yung ating Sige. batiin po muna natin yung mga nanonood sa atin, no? Sila, Live. sila John, Fita Pero, sila Dolpring, si Sister Maria Iluna Joy from Cebu. Our junior sister. Missionary ba yan? First vacation yan. So enjoy your vacation, ha? Wow! Enjoy, Sister. Meron din tayong isang from Lay Dominican, no, ng Queen of Angels in Bocaue, Bulacan, si Sister Norma Gomez. Ayan, no? Lay Dominican yan. Oh. Lay Dominican. So, pwede na tayo siguro magbato ng mga katanungan, no? So, Yes, sige. from Sir Roger ng Santa Mesa, hindi po kaya magkakaroon ng pagkalito kung may Sacred Heart Jubilee po, tapos meron pa pong Jubilee of Hope? Yun po ang tanong. Palagi ko hindi naman kasi sa ngayon, if I'm not mistaken, kung hindi every month, every week ba yon, may mga jubilee, di ba? Jubilee of the youth, jubilee of priests, jubilee of even grandparents. So, it's hindi siya makakalito bagkus it's rightly fitting na sumakto sa great jubilee. Connected naman lahat. Mai-connect kasi yung focus ng Jubilee of Sacred Heart, ito yung
ginugunita natin yung 350 years ng apparition. Ng apparition. Oo. Tapos naman yung Jubilee naman, syempre, we know is universal church, no? Which we are being invited for the renewal of our faith. So paano natin maiko-connect tong parehong Jubilee, Sacred Heart, tsaka yung Jubilee of Hope? Kasi as we know, 'di ba, sa Jubilee, ang Sacred Heart, ang invitation sa atin is bumalik tayo sa Diyos, no? Dahil sa laki ng pagmamahal niya sa atin, no, tayo ay nakakasakit sa kanyang puso, yung symbol ng Sacred Heart, 'di ba? Merong thorns, merong Fire. mga sacred wound, may fire, something like that. So yung mga symbols na yun ng Sacred Heart niya. So masasabi natin, it is an invitation for renewal also. No? Katulad din ng Jubilee of Hope. So, maiko-connect natin dalawa. Maiko-connect Ang focus natin. na sinasabi ay magkaiba, pero we can always connect it na it is an invitation for us for renewal. Yan. To renew Thank our you very life. much. Sa susunod na tanong ay mula naman kay Ma'am Miriam from QC. Bakit po pag Solemnity of the Sacred Heart ay ipinagdiriwang din po ang Day of Prayer for the Sanctification of Priests? Ano po ang connect? Well, nung nakaraang Thursday ba yun? Is it this week or last week? No, we also celebrated yung feast of our Lord Jesus Christ, the Eternal High Priest. Diba? Thursday. So I think, Thursday last lang. week. No? So last week. No? So I think, Last week. napakaganda nung tatalaga nung day na yon ng Jesus Christ Eternal High Priest. Kasi it's a reminder, unang-una sa mga pare, na isunod yung puso nila sa puso ni Jesus. No, yung lahat ng action nila, because they are alter Christos, di ba? They are other Christ. So it's important to remind them of that sa aming mga pare. At ganoon din, nung nagmisa nga ako noon, kasi recollection ng mga grade 8 students dito sa Gibraltar noon, sinabi ko rin sa kanila na you are also priests. No? I reminded them yung common priesthood of believers na tinatawag natin. Sino ba naman ang pare? Ang pare ay nag-lead ng dasal. No? At kaya kayo, nakakapag-lead din kayo ng dasal is because of your participation, no, in that priestly ministry, no, ng iyong pagiging binyagan, at ikaw ay isang pare din. So, yun. I think kaya mahalagang i-celebrate natin yung pagdarasal sa mga pare. No, kasi kung minsan lagi tayong nagpapadasal sa pare, nagpapadasal sa madre, pero kung minsan nakakalimutan natin na kailangan din ng ating mga pare ang ating mga dasal. Okay, next question naman Si ay... Neil naman ang sumagot. Si Neil ba nandiyan pa? Baka natutulog na. ito nila. Buhay na buhay po. Buhay na buhay. Yan. Sige mo kung marami tayong tanong. Ikaw naman ang sumagot. Badil, ikaw na. From Ikaw Sir na. of UST, o sakto UST Arts and Letters galing. Nagtatanong po kasi ang aking 10-year-old na pamangkin kung bakit po nakalabas ang puso ni Jesus, papaano ko po ito ipapaliwanag. Oh, yan. Sige. Siguro, no, taking it na sa art style na lang talaga, no, kasi kapag sinentro lang natin, no, kunwari nagpalabas lang tayo ng race doon sa dibdib ni Jesus, no, baka magulat sila, ano yun nagmumula doon, no? So para lang mabigyan ng emphasis, no, yung Sagrado Corazon, yung banal na puso, no, inilalabas natin yung puso. Syempre hindi naman si Lord naglakad na nakalabas yung puso niya, no? But this is just a visual representation para Yung apparition mismo, di ba? Yun ang nakita ni Margaret Alaco. Yes. Pero wag yung parang, kasi baka nga katulad nung nasabi ko kanina, parang horror, di ba? Yung literal na nakalabas yung puso. So, he could express it, yung katulad nga ng sinabi ni Brother Nin, no? Yung love, di ba? Concern. Kapag Valentine's Day naman, gumagawa rin tayo ng mga puso, di ba? So, alam naman, pagka kumausap ka ng bata, so kailangan, no? Language nila yung gagamitin natin. Mas madali kasi talagang mag-explain sa bata, lalo na kapag meron tayong pinapakita ng mga icons. Visuals. Tsaka visuals. Oo, yun po. Siguro, Sister. pwede rin, kasi di ba visual representation yon.
So, pwedeng sabihin natin na nasa labas kasi we are invited to come in into the heart To of come in. Jesus. Diba? Diba? So, para kumbaga sa bukas ang puso niya, tapos so tayo ay inaanyayahan na pumasok sa sa puso niya para nang sa ganon ay magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. So, yun. Parang naalala ko yung, actually merong isang image ng Sacred Heart. Hindi ko alam yung National Shrine ba yung nasa Makati. Makati. Yeah. Yes. Parang yung parish priest dati doon, may pinakita siyang picture sa amin noon. Tapos, ewan ko kung tama yung memory ko pero may bata na nakakita noon. And then parang may sinasabi yung bata na parang Jesus is inviting. So, kasi parang ang dating on our side, parang may pinapakita si Jesus lang, na parang presenting lang. Pero sabi nga niya, parang tumatawag sa kanya. No? Parang yung katulad ng sinabi ni sister, he's inviting us into his heart. Parang ganun yung mensahe. Okay, another question. Ako, marami. Marami nating tanong Mula kay Ma'am Wilma ng Frisco, Quezon City. Bakit po magkasunod ang pagdiriwang ng Sacred Heart at Immaculate Heart? Yan, sinong gusto sumagot niyan? Si Neil ba ulit? Neil. Neil, nandiyan ka pa ba, Neil? Para masulit siguro naman ang presence po, mo. yung pinaka magiging sagot nandyan is, syempre, if we will celebrate the most Sacred Heart, no, why not celebrate the Immaculate Heart, the heart of the Mother? No, actually, I think high school na ako, natutunan ko na hindi lang Sacred Heart, hindi lang Immaculate Heart, kundi may Chaste Heart of Saint Joseph pa na tinatawag, no? So Chaste Heart, yes. celebrate natin yung puso ni Jesus, no, makikita rin naman natin yung same characteristics, no, yung mapagpakumbaba na puso ni Maria, or yung malinis na puso ni Maria. May I add something? Kasi sabi nga, yung magkasunod sila kasi there is a spiritual union, no? Spiritual union of Jesus and Mary, no? So si Maria, si Inang Maria, no, yung kanyang Immaculate Heart ay parang sumusunod din na kung ano yung itinuturo ng kanyang anak, kung ano yung perfect example, of course, Jesus. And so Mary also is following the heart of his son Jesus. Kaya magkasunod sila. Mahirap naman yung magkaiba pa sila ng buwan, no? Layo, oo. Di ba? Oo. Siguro connected din to sa, I think it's one of the famous na linya sa Bible. Hindi nakalimutan ko na kung ano. Yung flesh of my flesh, blood of my blood na sinasabi, no? Kasi they are actually one flesh, no? Kasi Jesus came from the flesh of Mary na nabuo siya. Mary. Then they share one blood, no? So feeling ko kaya magkasunod yung dalawang yan because kung may anak, syempre may nanay na dapat ipagdiwang din natin. No? Hindi mo maihiwalay si Maria. Simula sa simula hanggang sa huli, hanggang nung nawala si Jesus, doon nandiyan pa rin siya. Siya lang ang tanging tao na hindi nawala sa piling ni Jesus. Sa piling ni Cristo. Yes. Okay, next question naman po mula kay Ma'am Becky of Paniki. Bakit Paniki? Paniki, Tarlac. Paniki, Tarlac. Bakit laging ipinapakita ang puso ni Jesus na may tinik, dugo at apoy? Hindi ba ito disturbing or triggering lalo na sa may mga trauma? Yan. Yan, sister. Ano mo palagay mo dyan? Hindi, natin yung symbol. Diba? Kasi hindi naman yung eksaktong ganun talaga yung puso, but it's the symbol ng kung ano ba yung pinapakita dun sa dugo at for apoy. example, yung tiniks, no, dugo at saka yung apoy. So, unahin natin yung sa tinik. Ano ba yung symbol ng tinik? Yung tinik ay it has something to do with the suffering of Jesus because of the sins of men. That's why we are invited for reparation, no, na magbalik loob sa Diyos. Tapos yung dugo
because He gave up His life for us. No, nagbuwi siya ng buhay para sa atin. Dahil nga sa pagtubos, bilang pagtubos sa ating mga kasalanan. At yung apoy, it's a burning, flaming fire, which means symbolizes that yung pagmamahal ng Diyos sa atin na di ba pag sinabing apoy ay masidhi, matindi, no? So yung pinapakita o sinasabi kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin. So yun yung mga symbols na kung bakit makikita natin dun sa image ng Sacred Heart. And I think, no, yun nga, kasi kung minsan masyado tayong takot sa sakit. No, aminin natin. At saka, yung with our culture today, masyado nating iniiwasan. Pero sa totoo lang, ito ay nangyayari talaga. No? At ito yung realidad. No? Kaya nga kung minsan, nasaktan lang ng konti, ayaw na. Diba? Na heartbroken lang ng konti, give up na. I think, kailangan din yung kabataan natin, i-expose din natin sila dun sa harsh realities. No, nang sa ganon, maging independent din sila. I mean, tumayo rin sila sa sariling bahay. Hindi yung palaging spoiled. No, kasi otherwise, what will happen? Katulad nun, di ba? Traumatic. Yes, it could be traumatic, but it's a reality. No? Na si Kristo, pinuntungan ng koronang tinik. Si Kristo ipinako. Si Kristo ay namatay para sa atin. Hindi natin pwedeng isimplify yun eh. No, talagang tinorture siya para sa atin. No? So I think it's a fitting image. No? Okay, meron pa tayong dalawa. No, this is Dalawa pa. Hilda. Ano po masasabi ninyo na may mga taong ginagawang tattoo, fashion design, or aesthetic ang Sacred Heart image? Kapalastagan ba ito? Kalapastanganan. Ang hirap. Kalapastanganan. Paglapastanganan. Kalapastanganan or modern devotion. Siguro ako sasagot nito. Paglapastangan. Sige, ikaw na sumagot. May mga era kasi no, na uso yung mga tattoo talaga. No? And we, people, most of us are looking for what is trending. No? And there was a time talaga na because of ang lakas ng Western culture na nakikita nila yung mga tattoo na uso, so may mga sumunod talaga. May iba talaga hindi nila naiintindihan kung ano yung kahulugan ng ibang pinapalagay nila sa katawan. Meron namang din may mga alam din kung ano pinapalagay. With regards to the Sacred Heart na nilalagay nila, makikita mo naman sa tao kung ano yung status ng kanyang kung paano nila pinalagay yung disposition niya. Position nila, no? May iba kasi nandito sa may binti, sa paa doon nilalagay. Minsan kasi may mga picture of Jesus Christ kung hindi dito sa may braso, sa may dibdib. And we know that they are fully aware na hindi nila binabastos no yung Panginoon, and they want the picture of a holy man, a holy woman na closer to their heart. So this Sacred Heart, so hindi natin masasabi minsan pero we cannot judge, no? Pero sana pag nakakita tayo, we try to evangelize them, no? Kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng Sacred Heart or Immaculate Heart man yan, or picture of Jesus and Mary, no? And then last question, no, from isang Dominican lady, ang Eucharistia na nagpapalapit sa atin sa Diyos ay malaking bahagi ng debosyon sa Sacred Heart. Papaano ko po ba mahihikayat ang aking asawa at anak na magsimba? Nako, yung napaka-challenging niya. Napaka-challenging na maghikayat, no, magsimba. In fact, no, yung ibang tao nga lalo na after pandemic, no, nagsettle na sila sa online mass, no? Pero yun nga, ang gusto natin, ang ini-encourage pa rin natin is to join, no, yung on-site. No, kasi kapag ikaw po ay nagsimba, you do not just listen to the word, but you also are united with the church. Di ba? Kasama natin yung ibang tao. At syempre, nakakatanggap tayo ng real presence, no, sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Yan. May Okay. tanong pa ba o wala na? Para matapos na yung programa?
naubos natin sa nakakasagot ng question. Okay, Pero greetings ba? Wala. maraming salamat po sa pagpapadala po ninyo ng question at natutuwa po kami Ayan. makabahagi no ng aming opinions regarding Marami tayong questions na ngayon. Ano? Ang Actually, dami maraming nating nanonood. sister, Oo, salamat Oo nga, po, salamat maraming po. nanonood. Ayan, so napakaganda ng ating naging talakayan, ika nga, nitong ating programa. Pero bago ko makalimutan to, pinapaalala ng ating director, script writer natin, lahat-lahat na talaga siya, executive producer, si Father Louis Coronel. No, sabi niya, paki-promote that on July 7, 2025, 8 p.m., on our 40th episode ay ipagdiriwang natin ang second anniversary ng Usapang Case sa Radyo Maria Philippines. Naku, nakadalawang taon na pala tayo sa Radyo Maria. So maganda siguro next episode natin pag-usapan paano ba nagsimula ito, di ba? Naalala ko pa noon kung paano ako in-invite ng mga taga-Radyo Maria no, para simulan. Pero sa susunod na yan, kung gusto nang malaman ng ating mga tagapakinig, paano ba nagsimula? And yung ating topic is on online evangelization, pagpapahayag ng salita ng Diyos sa makabagong panahon. Wow, napaka-timely ng ating episode. At katulad nga nung nabanggit natin kanina, sana maimbita natin si Father J, no? Yung Cortez, ang director ng Radyo Maria Philippines. Ayan. So bago tayo matapos at bago yung mga keywords natin, sige, isama na natin. Baka meron kayong gustong batiin, no? Meron kayong mga final messages or meron kayong mga announcements galing sa inyong mga community. Yan, simulan natin kay Brother Neil muna. Mamaya ka na, sister. Second to the last ka, syempre. Brother Neil and then si Brother Pao. Yan. Ayan, Brother Neil. Keyword. Siguro po, keyword ko, syempre ang pinaka-connected talaga para sa akin po ay yung kababaang loob, no? Lalo na po sa mundo natin ngayon na kung saan tayo ay sinasakop, no, ng tinatawag nating spiritual pride, material pride, at lahat ng uri ng pride, no? Ang kababaang loob ang maipang wawaksi natin sa lahat ng kasalanan, no? Kung pride ang ina ng lahat